ang pag-aangat ng ating diwa, kung bakit nag-iinit ang isang dakilang bansa sa Asya. Bakit kaya labis na pinag-iinitan ng dating dakilang imperyo ang islang bansang ito sa Timog Silangang Asya? Isang 7 minutong feature na ipinalabas sa BBC ang nagtala ng pinakamataas na rating sa kasaysayan ng network na lumilikha ng isang pambihirang phenomenon. Sa simula, tiningnan lamang ito bilang isang simpleng hype. Ngunit nang umere na ang programa, nagbago ang lahat. Maging ang mga kilalang kritiko mula sa United Kingdom, na kilala sa kanilang pagiging mapanuri, ay namangha. At maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay napatitig at nagtanong, ang nawala sa atin, nasa Pilipinas pala. Hindi lamang ito tungkol sa Pilipinas. Ito ay isang kaluluwang talaan kung paanong ang UK, na puno ng pangamba sa hinaharap, ay natagpuan sa Pilipinas ang isang modelo ng pambansang ideal. Ano nga ba ang nakakagulat na nilalaman ng pelikulang ito na pinag-uusapan ng buong mundo? Ang feature ng BBC tungkol sa Pilipinas, na nagtala ng pinakamataas na rating sa kasaysayan ng UK at naging isang malaking usapin. Ang Pilipinas ay lumalampas na sa simpleng impluwensya ng kultura ng isang bansa, kinakatawan nito ang sukatan ng isang bansang maunlad. Isang Brito na babae, isang special correspondent ng BBC International, ang nagbahagi ng kanyang mga nakalap na impormasyon tungkol sa Pilipinas. Sinasabing ang mga kritiko ng kultura, mga policy maker, at mga individual mula sa iba't ibang sektor ay nagpakita ng matinding interes sa paksang ito. Tuklasin natin ng mas malalim. Bago tayo magsimula, malaking tulong sa paggawa ng video ang pagpindot ng like button. Maraming salamat. Simulan na natin ang kuwento. Ako si Lara Davies, Special Correspondent ng BBC International. Nagtapos sa Oxford University at 5 taon na sa BBC. Palagi kong isinasabuhay ang pagiging isang Briton. Kami ay ang tahanan ni Shakespeare, ang pinagmulan ng Industrial Revolution at isang bansa na may pinakamatandang tradisyon ng parliamentary democracy sa mundo. Akala ko, misyon ko ang ibahagi sa mundo ang nagniningning na kasaysayan at kultura ng UK. Isang araw, habang nagpaplano ng susunod na assignment sa isang kapehan malapit sa Piccadilly Circus sa London, nagbabasa ako ng talambuhay ni Winston Churchill. Habang binabasa ko ang bahaging kung paanong ang kanyang matatag na diwa ay nagdulot ng tagumpay sa UK noong World War, biglang uminit ang aking damdamin. Nangyari iyon. May narinig akong kakaibang tunog. Nangyari iyon ang ano yon? Dahil sa kuryosidad, lumingon ako at nakita ang mga kabataan sa katabing mesa na masiglang nag-aaral gamit ang mga flashcard na may nakasulat sa wika ng Pilipinas. Ang mga kabataang ito, na siyang magdadala ng kinabukasan ng Britanya, ay nag-aaral ng wika ng Pilipinas, hindi ng wika ng Imperyong Britanya o ng mga wika sa Europa. Hindi ako makapaniwala. Sa totoo lang, hindi ako nagbigay ng malaking pansin sa Pilipinas o sa kulturang Asyano. Naniniwala ako na ang kultura ng Britanya ang pinakamahusay sa mundo. Hindi ba't ang Ingles, ang aming wika, ay ang pandaigdigang wika, at ang aming batas at sistema ang naging pamantayan ng mundo? Hindi ko inisip na ang kultura ng ibang bansa ay maaaring makapasok ng ganito kalalim sa UK, ngunit nagbigay sa akin ng malalim na pag-iisip ang tanawing iyon. Ano kaya ang nagtulak sa mga kabataang ito sa wika ng Pilipinas? Ano ang mayroon doon na mas kaakit-akit pa kaysa kina Shakespeare, Beatles, o Harry Potter? Ang tanong na ito ay hindi umalis sa aking isip, at sa huli ay nilapitan ko sila at nagtanong. Ang kanilang sagot ay mas lalong nakagulat sa akin. Ang kultura ng Pinoy ay talagang cool. Perpektong pinagsama ang tradisyon at modernidad, at patuloy silang gumagawa ng bago. Marami tayong matututunan sa Pilipinas. Sa tingin ko, sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, isang masalimuot na damdamin ang pumalibot sa aking dibdib. Pag-aalala at pagkainis, tila lahat ng ito ay magkahalo. Ang pagmamalaking nadama ko bilang isang inapo ng Imperyong Britanya, kasabay ng pangamba kung gaano kabilis nagbabago ang mundo nang hindi namin namamalayan. At ang kawalang magawa sa mga kabataan na tumatalikod sa aming kultura at nabibighani sa kultura ng ibang bansa. Pagkatapos ng nakakagulat na karanasan sa kapehan, nagmadali akong bumalik sa opisina ng BBC.
Pagkatapos nito, nagsimula akong maging interesado sa Pilipinas. Habang nag-uusap kami ng kasamahan kong si Solenstam tungkol sa Pilipinas, napansin kong interesado sa aming usapan si James, nakatabi namin. Si James ay isang veteranong journalist na nagtrabaho sa BBC ng mahigit 20 taon. Kilala siya bilang isang eksperto, lalo na sa kultura at ekonomiya ng Tsina. Ang kanyang karanasan bilang Beijing correspondent noong huling bahagi ng 1980s at unang bahagi ng 1990s sa panahon ng economic opening ng Sina ay talagang kahanga-hanga para kay James. Ang Asya ay Tsina. Siya ay lubos na pamilyar sa tradisyonal na kultura at kasaysayan ng China. Habang nakikinig siya sa aking kwento, unti-unting tumigas ang mukha ni James. Para sa kanya, na may pananaw sa Asya na nakasentro sa Tsina, ang mabilis na pag-angat ng kultura ng Pilipinas ay tila isang katotohanan na mahirap tanggapin. Sa mukha niya, tila iniisip niya na ang kasikatan ng kultura ng Pilipinas ay pansamantalang fenomenon lamang batay sa kanyang naipong kaalaman at karanasan. At sinabi niya sa akin, at ano naman, nagkaroon din ng Japanese boom noong 80s. Lilipas din yan kaagad. Huwag nating kalimutan ang lakas ng kultura ng Britanya. Ang mga salita ni James ay nakabigla sa akin. Ngunit pinigilan ko ang aking emosyon at kalmadong sumagot. James, ang kultural na impluensya ng Pilipinas ay iba na ngayon. Mas malawak at mas malalim ang pagkalat nito sa buong mundo. Bukod pa rito, hindi lang sa kultura, nagpapakita rin ang Pilipinas ng kamanghamanghang tagumpay sa teknolohiya, ekonomiya, at iba pang larangan. Hindi lang ito isang trend, ito ay pagbabago sa world order. Pagkatapos, sumingit ang kasamahan naming si Solenstam. Tama si Lara James. Masyado kang makitid. Mabilis na nagbabago ang mundo. Kailangan nating tanggapin ang tagumpay ng Pilipinas at maging handang matuto. Kung magpapakabaon lang tayo sa nakaraang kaluwalhatian, maiiwanan lang tayo sa mabilis na pagbabago ng mundo. Saglit na hindi nakapagsalita si James, at dahil sa suporta ni Solenstam, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Dapat nating tingnan ang mundo ng may bukas na puso. Dapat nating hanapin ang mga aral mula sa tagumpay ng Pilipinas at paunlarin pa ang ating kultura. Pagkatapos ng usapan na ito, nagbago ang atmosfera sa opisina. Nagsimulang maging interesado ang mga kasamahan sa Pilipinas. At unti-unting nagbago rin ang paraan ng aming pagbabalita. Ang nakita ko ay hindi lang pala aksidente. Sa buong London, nakita ko ang mga bakas ng kultura ng Pilipinas. Habang naglalakad ako sa Oxford Street, nagsimulang makita ko ang mga karatulan na nakasulat sa Tagalog. Mga restauran ng pagkaing Pilipino, mga kapehan na nagbebenta ng halo-halo at ube desserts, tila naglalakad ako sa kalye ng Maynila. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nangyayari sa aming mga prestihiyosong unibersidad. Nang marinig ko ang balita na nagbukas na ng mga klase sa wikang Filipino sa Oxford University, ang aking alma mater, hindi ako nakapagsalita. Sa mga silid-aralan kung saan pinag-aralan ang wika ni na Shakespeare at Milton, ngayon ay pinag-aaralan na ang bayanihan at kilig. Filipino na ba talaga? Kasabay ng tanong na ito, unti-unti kong nadama ang kadakilaan ng wika at diwa ng Pilipinas. Ngunit may mas nakakagulat na balita pang naghihintay. May ilang private schools sa UK na kinuha ang Filipino bilang pangalawang foreign language. Ang pagpili sa Filipino, sa halip na French o German, ay talagang isang revolusyonaryong pagbabago. Ang katotohanang nag-aaral ng Filipino ang mga elite na siyang magdadala ng kinabukasan ng UK ay nagbigay sa akin ng kakaibang pangamba. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang limitado sa edukasyon. Mabilis din na nagbabago ang mga kumpanya sa UK. Nang marinig ko ang balita na ilang kumpanya ang nagpapakilala ng Filipino style ng pagpapahalaga sa damdamin ng nakararami tulad ng pakikisama at malasakit, hindi ko mapigilang mapangiti. Dahil naisip ko ang mga Briton na nagpapahalaga sa formalidad na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng konsepto ng pakikipagkapwa-tao. Ang mas nakakagulat pa, ang mga kumpanyang ito ay nagsisikap na maunawaan ang mga konsepto ng malasakit at pakikiramay na kabilang sa damdaming Pilipino. Hindi ako makapaniwala na ang ganitong mga konsepto ng Asya
ay nakakapasok ng ganito sa kultura ng negosyo ng Britanya? Sa pagmamasid ko sa lahat ng pagbabagong ito, napuno ako ng masalimuot na damdamin. Sa isang banda, natuwa ako sa katotohanang mabilis na nagbabago ang mundo, ngunit sa kabilang banda, nag-aalala ako na baka nilulusaw ang aming tradisyonal na halaga at kultura. Gayunpaman, nagsikap akong tingnan ang mga pagbabagong ito ng objetibo. Kailangan kong malaman ng malalim kung ito ba ay isang simpleng trend lamang o isang tanda ng mas malaking pagbabago. At sa prosesong iyon, nadama ko ang pangangailangan na muling suriin ang mga kalakasan at kahinaan ng kultura ng Britanya. Dahil sa pagkamangha sa impluensya ng kultura ng Pilipinas na nasaksihan ko sa London, nagpasya akong suriin pa ng mas malalim ang wika ng Pilipinas na siyang sentro nito. Ang katotohanang nalaman ko ay mas lalong nakagulat sa akin. Una, nang marinig ko ang pagpapahalaga ng mga pandaigdigang linguist sa Filipino, hindi ako nakapagsalita. Si Professor Claude Hampton, isang kilalang linguist mula sa Amerika, ay nagpuri at nagsabing, ang Filipino ay isa sa pinakamahusay at pinakamakapangyarihang wika sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil sa kakayahan nitong magpahayag ng malalim na damdamin at koneksyon sa kapwa. Sa simula, inakala kong labis na pagmamalabis iyon dahil alam ko kung gaano kaepektibo at kaganda ang aming alpabeto. Ngunit habang nalalaman ko ang lalim ng Filipino, sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang hugot malalim na damdamin, kilig hindi maipaliwanag na saya, at ang sistema ng paggalang sa nakatatanda, tulad ng paggamit ng po at opo, unti-unti akong nakumbinsi sa kanyang mga salita. Ang kasaganaan ng mga salita na nagpapahayag ng tunog ng kalikasan at maliliit na damdamin, at ang pilosopikal at maselang pagdulog na ito ay napino sa loob ng daan-daang taon. Noon, baka nasa gitna pa tayo ng kaguluhan ng Middle Ages, ngunit ang mga ninuno ng Pilipinas ay talagang dakila, bulong ko sa sarili, habang sinisiyasat ko pa ang Filipino. Sa prosesong ito, nalaman ko ang tungkol sa mga pagkilos sa United Nations. May mga pagkilos na naglalayong gamitin pa ang Filipino bilang isang pangunahing wika ng UN. Sa simula, hindi ako makapaniwala. Ang pagtatangka na pumila sa tabi ng English, French, at Spanish ay nakakagulat, ngunit agad na naging masalimuot ang aking damdamin. Sa isang banda, may pagdududa ako kung karapat-dapat ba talaga ang Filipino, ngunit sa kabilang banda, naisip ko, bakit hindi? Ang lalo pang nakakagulat ay ang pagbabago sa Oxford English Dictionary. Ang mga salitang adobo at lechon ay matagal nang nakarehistro, ngunit kamakailan lang. Ang mga salitang tulad ng bayanihan diwa ng komunal na tulong, kilig romantikong panginginig, at Pinoy sariling tawag ng mga Pilipino, ay naidagdag na rin. Ang katotohanang maraming salita mula sa Filipino ang nakapasok sa Oxford Dictionary na ipinagmamalaki ko ay nagdulot sa akin ng hindi mapakaling damdamin sa simula na parang nadungisan ang kalinisan ng aming wika. Ang reaksyon ni James sa balitang ito ay lalong naging kapansine-pansin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, sinabi niya, marami ring salita ng ibang bansa ang nakarehistro, tulad ng pizza o kos. Ano ang kaibahan sa Filipino? Nag-isip ako ng kaunti sa mga salita ni James. May punto siya, ngunit may naiiba. Kung ang mga salita ng ibang bansa ay kadalasang mga noun na nauugnay sa pagkain, ang mga salita ng Pilipinas ay sumasaklaw sa mas maraming larangan. Ang mga salitang malasakit at kalooban ay hindi lang mga noun, kundi mga salita na naglalaman ng diwa ng kultura at fenomena ng lipunan ng Pilipinas. James, tama ka. Ngunit ang dapat nating bigyan ng pansin dito ay ang bilis at lawak. Kung ang ibang banyagang salita ay dahan-dahang pumasok sa loob ng ilang dekada, ang mga salita ng Filipino ay sumabog sa loob lamang ng ilang taon. Bukod pa rito, ang mga salitang ito ay hindi lang tumutukoy sa isang bagay o konsepto, kundi nagdadala ng diwa ng kultura ng Pilipinas. Umiling si James at nagsabing, sige, aaminin ko, mabilis ang pagpasok ng mga salita ng Filipino. Ngunit gaano katagal kaya ito magtatagal? 5 taon? 10? Mawawala rin yan sa huli. Nag-isip ako ng kaunti sa kanyang mga salita. Naiintindihan ko ang pagdududa ni James. Ngunit sa parehong oras,
Mayroon akong intuition na hindi lang ito isang trend. James, naiintindihan ko ang iyong pangamba. Ngunit hindi lang ito isang trend. Ang kultura ng Pilipinas ay patuloy na nagbabago at ang impluensya nito ay lalong lumalaki. Bukod sa teleserye, BPO, at Filipino food, ngayon, maging ang lifestyle ng Pilipinas ay nagiging global trend. Hindi lang ito pansamantalang phenomenon, kundi isang bagong aksis na nabubuo sa pandaigdigang kultura. Nanatiling nagdududa ang mukha ni James, ngunit ako ay sigurado. Ang pag-angat ng pandaigdigang posisyon ng Filipino ay hindi lang isang trend, kundi isang phenomenon na nagpapakita ng fundamental na pagbabago sa cultural landscape ng mundo. Dahil sa mga bagay na ito, muli kong inisip ang posisyon ng UK. Dapat ba tayong magbago? O dapat ba nating protektahan ang ating tradisyon? Ang mga tanong na ito ay umikot sa aking isip. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi natin maaaring tanggihan ang pagbabago. Kasabay nito, naisip ko ang bilis ng pag-unlad ng Pilipinas. Noong nakaraang dekada, ang Pilipinas ay isa pa ring bansa na may malaking utang at madalas na sinasabing sick man of Asia. Ngunit ngayon, ito ay naging isang pandaigdigang powerhouse sa BPO, serbisyo, at kultura. Nagtataglay ng mga pandaigdigang kumpanya sa IT at design, at nakuha ang puso ng mga kabataan sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang hospitality at resilience. Paano nagbago ang UK? Tanong ko sa sarili habang inaalala ang aming kasaysayan. Bagamat malaking bansa pa rin, tila nawala na ang dating impluensya. Habang iniisip ko ito, nakadama ako ng inggit sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit kasabay nito, ipinanganak din ang paggalang. Naisip ko na talagang kahanga-hanga ang kanilang pagsisikap, passion, at diwa ng inobasyon. Naisip ko na kailangan din nating magbago. Ngunit agad akong umiling. Hindi. Mayroon tayong sariling kalakasan. Mahabang kasaysayan at tradisyon, at marangal na kultura. Kailangan nating hanapin ang paraan kung paano matatanggap ang bago habang pinoprotektahan ang mga ito. Nang maisip ko ito, gumaan ang aking loob. Ang pag-angat ng pandaigdigang posisyon ng Filipino ay hindi naramdaman bilang isang banta, kundi bilang isang pagkakataon para sa UK na lumipad muli. Habang inire-report ko ang kamanghamanghang paglago ng Filipino, natural na nakatuon ang aking atensyon sa historikal na konteksto sa likod nito. Lalo na, ang landas ng pagbangon na tinahak ng Pilipinas ay isang paksang hindi maaaring iwasan. At nalaman ko na ang kasaysayang ito ang siyang nagpapakislap pa sa kamanghamanghang success story ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang talaan ng pag-unlad ng ekonomiya, kundi isang kuwento ng malalim na sugat at ng matatag na diwa na nalampasan ang mga ito. Noong panahong kolonyal at sa matinding pagsubok ng World War II, ang Pilipinas ay nagdusa. Ang panahong ito ay panahon ng hindi maipaliwanag na sakit at pagkawala para sa mga Pilipino. Ngunit kasabay nito, ito rin ang panahon na nagpatunay sa matatag na survival rate at diwa ng Pilipino. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ang mga Pilipino nang hindi nawawalan ng pag-asa. Ang mapayapang EDSA Revolution bilang isang modelo sa Asya, ang pag-angat ng mga OFW overseas Filipino workers bilang mga new heroes, at ang mabilis na pag-unlad ng service sector ay patunay ng matatag na diwa ng mga Pilipino. Nalaman ko na ang diwa ng pag-ahon sa hirap ang siyang ugat ng kultura ng Pilipinas ngayon. Lalo na, ang pagbangon pagkatapos ng kolonyalismo ay talagang kahanga-hanga. Ito ay isang milagrong paggaling na nakagulat sa buong mundo. Ang tapang ng mga Pilipino na bumangon mula sa wala sa pamamagitan ng kanilang kasipagan at talento ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming bansa sa buong mundo. Ang diwa ng mga negosyante tulad ni Henry Sy at John Gokongwei Jr. ay nagbigay inspirasyon sa negosyo sa buong mundo at humantong sa pag-unlad ng industriya ng Pilipinas. Ang matatag na diwa na ito ang bumuo sa Pilipinas ngayon. Habang nalalaman ko ang kasaysayang ito, nakadama ako ng malalim na paggalang sa katatagan at kasipagan ng mga Pilipino. Ang katotohanang hindi nila nawala ang kanilang identidad at patuloy na nagsikap para sa pagbangon sa kabila ng matinding sitwasyon ay kahanga-hanga. Napagtanto ko na ang diwang ito ang naging pundasyon ng kamanghamanghang paglago ng Pilipinas ngayon. Ang proseso ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay isa talagang milagro.
Mula sa isang bansa na may natitirang sugat ng World War II noong 50s, sa loob lamang ng ilang dekada, naging isang major player ito sa ekonomiya ng rehiyon at ng mundo na isang bagay na mahirap paniwalaan. Sa prosesong ito, malaking papel ang ginampanan ng mahusay na national character at pagnanais ng mga Pilipino na lumago. Sa likod ng mabilis na paglago ng ekonomiya, na tinatawag ding milagro, ay ang kasipagan at katapatan ng mga Pilipino, ang mataas na pagnanais sa edukasyon, at ang matatag na diwa ng pagsubok. Lalo na, ang pasyon ng mga Pilipino sa edukasyon ay talagang kahanga-hanga. Ang mga magulang na inuuna ang edukasyon ng kanilang anak sa kabila ng kahirapan, at ang mga estudyante na nag-aaral hanggang gabi, hindi ba't ito ang nagtulak sa tagumpay ng Pilipinas? Bukod pa rito, ang diwa ng inobasyon ng mga Pilipino ay kamangha-mangha. Naglabas sila ng mga pandaigdigang kumpanya sa iba't ibang larangan tulad ng BPO, software development, at game design. Ang mga kumpanya tulad ng Ayala at San Miguel ay nangunguna sa merkado ng rehiyon. Naniniwala ako na ang ganitong mga tagumpay ay nasa likod ng pagiging malikhain at diwa ng pagpapabuti ng mga Pilipino. Habang nakikita ko ang ganitong Pilipinas, nakadama ako ng malalim na paggalang. Talagang kahanga-hanga ang pagbangon at paglago bilang isang bansang nangunguna sa mundo matapos malampasan ang sakit ng nakaraan. Kasabay nito, naisip ko na marami tayong matututunan sa UK. Habang nakikita ko ang ganitong success story ng Pilipinas, lalo akong naging interesado sa Pilipinas. Paano lumago ng ganito kabilis ang bansang ito at anong uri ng kultura at diwa ang mayroon sila? Nais kong maunawaan pa ng mas malalim. Matapos malaman ang historikal na pagdurusa at paglampas ng Pilipinas, lalo kong sinuri ang pandaigdigang tagumpay na nakamit ng Pilipinas. At ang katotohanang natuklasan ko sa proseso ay mas lalong nakagulat sa akin. Una, talagang kahanga-hanga ang posisyon ng Pilipinas sa larangan ng industriya. Lalo na, ang tagumpay sa industriya ng service at human resources ay kapansin-pansin at hindi ako nakapagsalita sa katotohanang nangunguna. Ang Pilipinas sa BPO industry sa mundo at ang mga Pilipino ay may malaking bahagi sa industriya ng maritime at medical sa buong mundo. Ang ARM, isang semiconductor design company na ipinagmamalaki ng UK, ay nasa ilalim na ngayon ng SoftBank Group ng isang Asian power. Ang ARM ay simbolo ng kapangyarihan ng teknolohiya ng Britanya, ngunit noong 2016, ito ay nakuha ng isang kumpanyang Asyano. Ito ay itinuturing na isang kaso na nagpapakita ng kasalukuyang sitwasyon ng pandaigdigang industriya, ng teknolohiya. Ang merkado ng entertainment ay pareho. Ang mga sikat na anime at game na gumawa ng ingay sa buong mundo ay kadalasang may mga Pilipinong animator at developer na kasali. Sa pagtingin sa kalidad ng global talents ng Pilipinas, hindi ko mapigilang humanga sa talento at pagiging malikhain ng mga Pilipino. Ang tagumpay sa industriya ng materials and components ay mas nakakagulat pa. Kahit hindi ito nakikita sa labas, ang katotohanang ang mga smartphones at electronic devices sa buong mundo ay hindi kumpleto kung walang mga component at material mula sa mga Pilipinong inhinyero ay nagpapakita na ang teknolohiya ng Pilipinas ay nasa antas na hindi kayang abutin ng iba. Sa harap ng katotohanang ito, lalo kong nadama ang kasalukuyang sitwasyon ng UK. Ngunit ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang limitado sa larangan ng industriya. Ang tagumpay sa larangan ng cultural content ay mas nakakagulat pa. Ang tagumpay ng teleserye at Filipino films ay talagang kahanga-hanga. Nang marinig ko ang balita na ang mga kuwento ng Pilipinas ay gumagawa ng social phenomenon sa buong mundo, napilitan akong umamin. Sa pagtatabi ng aming ipinagmamalaking literatura at theater, ang katotohanang ang mga kuwento ng Pilipinas ang bumibihag sa mundo ngayon ay nagdulot ng masalimuot na damdamin sa aking puso. Sa larangan ng game at character, ang Pilipinas ay gumagawa din ng bagong kasaysayan. Nang marinig ko na ang mga Filipino design mobile games at characters ay kabilang sa pinakamataas na kumita sa buong mundo, hindi ako nakapagsalita dahil sa pagkamangha. Bagamat kinikilala rin sa buong mundo ang mga drama ng BBC, ang natatanging worldview at malalim na kuwento ng mga likha ng Pilipinas ay sapat na para maging fan ang mga tao sa buong mundo.
Ang mas nakakagulat pa ay ang ganitong tagumpay sa kultura ay humahantong sa soft power at lubos na nagpapataas ng impluensya ng Pilipinas sa entablado ng mundo. Ang bigat ng boses ng Pilipinas sa G7 Summit at UN General Assembly ay ganap ng nagbago. Lalo na, ang karanasan at solusyon ng Pilipinas sa mga pandaigdigang isyu tulad ng peacekeeping activities, climate change, at human resources ay binibigyang pansin. Isang episode ang lalo kong naaalala. Sa isang kamakailang internasyonal na komperensya, sinabi ng isang kinatawan ng developing country sa kanyang talumpati, gusto naming maging tulad ng Pilipinas. Napagtanto ko na ang karanasan ng Pilipinas sa paglipat mula sa pagiging developing tungo sa pagiging isang pandaigdigang modelo ay nagiging role model para sa buong mundo. Sa pagre-report ko sa lahat ng tagumpay na ito, nakadama ako ng malalim na emosyon at kasabay nito, masalimuot na damdamin. Dahil ipinagmamalaki ko ang tagumpay ng Pilipinas, ngunit sa kabilang banda, nalulungkot ako sa kasalukuyang sitwasyon ng UK. Habang inire-report ko ang kamanghamanghang pandaigdigang tagumpay ng Pilipinas, natural na nagsimula akong mag-isip ng malalim tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. At ang potensyal ng Pilipinas na natuklasan ko sa proseso ay mas lalong nakagulat sa akin. Una, ang competitiveness ng Pilipinas sa larangan ng AI at robotics, na siyang innovative technology ng lipunan sa hinaharap, ay kapansin-pansin. Lalo na, ang teknolohiya ng mga Filipino-led global tech firms ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Samantala, bumigat ang aking damdamin sa katotohanang nahuhuli ang UK sa larangang ito. Tayo na naglabas kina Alan Turing at iba pang henyo ng AI ay tila isinusuko na ang puwesto sa Pilipinas. Ang mas nakakagulat pa ay ang Pilipinas ay nag-aambag din sa pagpapalaganap ng social and cultural values bukod pa sa pagunlad ng ekonomiya at teknolohiya. Lalo na, ang antas ng kamalayan ng mamamayan ay talagang mataas. Habang inire-report ko ang sitwasyon noong mga panahong may malalaking sakuna tulad ng Typhoon Yolanda, nakadama ako ng malalim na paggalang sa diwa ng kaayusan at pagmamalasakit ng mga Pilipino. Ang eksena kung saan walang nagaganap na gulo, nagtutulungan ang bawat isa, at pumipila ng matiyaga kahit sa matinding sitwasyon, ay isang modelo para sa maraming bansa sa kanluran, kasama na ang UK. Maging sa pagharap sa COVID-19 weapon pandemic, ang mataas na sanitation awareness ng Pilipinas ay kapansin-pansin. Ang pagpapakita ng pag-aalala sa bawat isa sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask nang walang reklamo ay naging modelo para sa buong mundo. Samantala, ang UK ay dumanas ng maraming hirap dahil sa pagkalito sa inisyal na pagtugon. Sa harap ng katotohanang ito, hindi ko napigilang muling humanga sa mataas na kamalayan ng mamamayan ng Pilipinas. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng aspetong ito, tila ang Pilipinas ay hindi na lang isang economic powerhouse, kundi nagtataglay ng dangal bilang isang tunay na maunlad na bansa. Hindi lang sa lakas ng ekonomiya, kundi maging sa kaligtasan ng lipunan, antas ng kamalayan ng mamamayan, at pagkakaisa ng tradisyon at modernidad sa lahat ng aspeto, ang Pilipinas ay kahanay na ng mga top-tier na bansa sa mundo. Sa pagtatapos ko ng assignment na ito, talagang nasasabik ako kung anong papel ang gagampanan ng Pilipinas sa entablado ng mundo sa hinaharap. At talagang interesado ako kung anong mga bagong halaga at vision ang ipapakita nila sa prosesong iyon. Kasabay nito, napagtanto ko na marami tayong matututunan sa UK mula sa kaso ng Pilipinas. Bilang BBC correspondent, ipinagmamalaki ko na sa pamamagitan ng assignment na ito, nasakop ko ang bagong agos ng mundo. Ang presensya ng Pilipinas ay hindi lang tagumpay ng isang bansa, kundi nagpapakita ng isang bagong paradigm ng pagkakaisa at pag-unlad sa pandaigdigang lipunan ng ika-21 siglo. Patuloy kong masusing pag-aaralan ang agos ng pagbabagong ito at maghahatid ng malalim na insight sa inyong mga manonood. Maraming salamat sa inyong mahabang pakikisama. Kumusta ang kwento ngayon? Sana ang report ni Lara Davis tungkol sa Pilipinas ay kumalat bilang isang positibong hangin sa buong mundo. Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba at ibahagi ang nakakaantig na kuwentong ito sa inyong mga kaibigan at pag-usapan. Sa huli, ang subscribe at like button
na hindi aabot sa 1 segundo at ang pag-set ng notification ay malaking tulong sa paggawa ng video. Hanggang sa muli, ito po ang kuwentong nakakaantig na naghatid ng sinseridad sa inyo. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.